Hello guys! So for today is magluluto ako ng pansit na bihon canton. Naisip kong magluto ng pansit kasi nga today talaga yung birthday ko, yung actual na birthday ko. So happy birthday to me! Wala namang masyadong celebration. So gusto ko na magluto ng pansit. Alam niyo yung parang, di ba may kasabihan tayo na kailangan magluto ng pansit for long life. So ayun lang, luto lang ako ng pansit at saka ng chicken siguro. Walang magarbong celebration dito kasi wala naman akong bisita. Kami lang nung kasama ko dito sa bahay. And yung actual na celebration ko is gaganapin ko naman sa Pilipinas. So, samahan niyo po ako magluto ng pansit ngayon. So ito na guys, since August 6 ngayon and ngayon talaga yung actual na birthday ko, naisip ko magluto ng pansit. Di ba sabi nga nila, kailangan magluto ng pansit para daw humaba ang buhay mo. Kaya ito, pampahaba ng buhay ko. So simulan na natin. So nagisa lang ako ng bawang sibuyas dyan, tapos nilagay ko yung chicken breast. Tapos halo-halo lang, pag medyo maluluto na ng ganito, nilagyan ko siya ng chicken na Knorr cubes. Tapos nilagyan ko siya ng paminta. Nung medyo maluto na, nilagyan ko na siya ng pork broth. Yan pala yung kaldo na ginamit ko nung nagluto ako nung sisig. Tapos nung medyo kumukulo na, nilagyan ko ng oyster sauce. Ito tansya-tansya lang. Tapos halo-halo lang and then nilagyan ko ng mainit na tubig. And of course, wag nating kakalimutan tikman. Para kung may kulang sa lasa, pwede nating ma-adjust. So yan, naglagay pala ako ng patis kasi parang kulang pa siya sa alat. After a while, nilagay ko na tong bihon. Turo pala ng nanay ko sa akin is ganyan-ganyanin mo daw yung bihon para maghiwa-hiwalay siya. Kasi kung hindi, magdidikit-dikit yan kapag naluto. Nung napaghiwa-hiwalay ko na, nilagay ko na tong carrots. Tapos, sinunod ko na rin tong kanton at hinalo-halo ko lang ulit. Ayan, same process nung sa bihon para maghiwa-hiwalay siya. Ayan, so halo-halo lang. Tapos, tatakpan natin para maluto. Kapag malapit na siyang maluto, isusunod na natin tong repolyo. Tapos halo-halo lang ulit hanggang sa maluto. Pag nahalo ko na siya, tatakpan ko and then papatayin ko na yung stove and then for 5 minutes, pwede na yan. And then, ayan na, tapos na yung pagluluto. In fairness, mukha siyang appetizing kahit kakaunti yung sahog. So, kain na and tikman na po natin. Ayan guys, so titikman na po natin yung niluto kong pansit. At tapos nagluto rin pala ako ng fried chicken. So, ito lang po yung handa ko ngayong araw na to. Actually, today po talaga yung birthday ko. And, okay lang kasi nga po, maghahanda naman po ako sa Pilipinas. Nakausap ko na po yung kuya ko at saka si mama. Si mama ko po, siya po talaga yung pinakamasarap magluto sa amin ng pansit. And nag-request po ako sa kanya na pagluto niya ako sa celebration ko sa Pilipinas. So, abangan nyo po yon. So, tikman na po natin. Very simple lang po yung pagluluto ko ng pansit. Actually, nagpaturo pa ako sa nanay ko nito. Masarap po siya. Hindi siya kasing sarap ng luto ng nanay ko, pero masarap po siya. So, ayan po. Sana po may natutunan kayo sa akin. Pero, pag nagluto po yung nanay ko, yun po yung gayahin ninyo. Kasi sobrang sarap po nun. Yung sa akin po, very simple lang po nito eh. Ayun, so, again, maraming salamat po sa inyong suporta at pagmamahal sa akin. And again, happy birthday po ulit sa akin. Ako nang bumati sa sarili ko. And thank you po, and until next vlog po.